Hello guys! Hello Earth Signs! Hello Gemini, Libra, and Aquarius! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome! Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Wow, ang galing! Tingnan natin. Ang daming baraha dito. Okay. Okay guys. Ang nakikita ko sir dito, ang dami-daming mensahe, ang daming mga nangyayari sa buhay mo. 'Di ba? Air signs, unang-una, posibleng makatanggap ka ng mensahe na siguro number 5, message of concern. Pwedeng may kamag-anak ka na nagkasakit, or pwedeng may kamag-anak ka na kailangan ng tulong financial, or may mga health issue siya. So, yun yung parang negative na makukuha mong balita sa ngayon. But, meron din ditong good news. May good news dito, number 7, na posibleng balita siya tungkol sa posibleng tahanan or posibleng sa tulong financial or emotional or posibleng selebrasyon. So, kung makikita mo dito, mix ito na pangyayari sa ngayon. May good news, may bad news. Merong ulitin natin, meron ditong balita na pwedeng makarating sa'yo na yung isang tao ay may sakit, or yung isang tao ay nangangailangan ng tulong, or yung isang tao ay nangangailangan ng kalinga, or ganito ganyan. Ito din, it's a good news, pwedeng may binibenta ka bang bahay, or pwedeng tungkol to sa stability and foundation ng bahay or ng pamilya. Posibleng maibigay ito sa'yo. So, for example, nag-expect ka ng tulong financial, it's either, ano man to, na tulong na to, sinasabi ng baraha sa'yo na may possibility dito na makatanggap ka ng good news. Okay? So, kung may binibenta ka bang bahay, or pwedeng tungkol to sa pamilya, selebrasyon, reunion, birthday, or kung ano pa man, sabi ng baraha sa'yo dito na may positive news ka na matatanggap. So, gano'n naman talaga yung buhay. May negative, may positive. Hindi naman perfecto na palaging Pasko. Diba? And, if ever man na medyo nahihirapan kang tanggapin yung mga bad news na yan, isipin mo na ang tao pag buhay pa, marami talagang problema sa buhay. Diba? Okay. If you're single or pwedeng in a relationship, sinasabi ng baraha sa'yo na bagong pag-ibig ang posibleng kakatok sa buhay mo. Pay attention. Sa weekend na to, Saturday, Sunday, or pwedeng next week, sinasabi ng baraha na i-notice mo, kailangan mong, kumbaga, pakiramdaman yung mga repetitive signs and guidance galing sa universe. 'Di ba? Yung mga like mga paulit-ulit na mensahe, paulit-ulit na signs, symbols, kasi may gustong ipahiwatig sa'yo ang iyong spiritual helpers and guides. So, if, for example, butterfly, palagi nakakakitang butterfly, ibig sabihin may pag-asa ka pa. May lizard ka na nakita sa loob ng bahay mo, so pwedeng it's a good luck, good fortune. So, ang dami-daming mga senyales na pwede kang makita this weekend para magbigay sa'yo ng motivation. Explore your options. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito, it's time to make changes. So, kung may mga kailangan pagbabago sa buhay mo, tanggapin natin. Kasi minsan, ang dami-daming pangyayari sa buhay natin na parang ibinibigay ang universe, diba? Ang ating Panginoon, mga changes siya, na hindi natin masyadong matanggap. So, sinasabi ng baraha sa atin na go with the flow, huwag tayong magra-rush, be patient, be positive, and if hindi ka swerte sa lugar na yan, hanapin mo yung lugar na suswertehin ka, and if palagi na lang na negative yung situation mo sa situation na yan, I mean sa lugar na yan, or sa relationship na yan, siguro oras na para mag-isip tayo kung nasa tamang lugar ka pa ba, or magtitiis ka ba hanggang sa huli? Or hahanapin mo yung posibilidad? Or hahanapin mo yung, tawag dito, yung para sa'yo talaga. Okay?
Okay, earth signs. Wow, oh. Nandito yung Queen of Wands. If ever na mamanifest ka or naghahangad ka pala ng kapayapaan, naghahangad ka ng freedom, kasi justice din to, freedom and justice, and new beginnings. Sabi sa'yo ng barahang yan na nasa tamang direksyon ka. Okay? Huwag kang mawala ng pag-asa. Etong barahang to, sinasabi na lakas loob. Kailangan mong lakasan ang loob mo sa kung ano man tong plano mo sa buhay, ano man ang pinagdadaanan mo, masaya man or malungkot. Queen of Wands ang kailangan mo dito. Maging Queen of Wands ka, hindi ka man fire sign, pero sinasabi ng bara sa'yo na kailangan mo to. Kailangan mo ng lakas loob, kailangan mo ng tiwala sa Panginoon, sa sarili. And sa halimbawa naman, sa pera, kung hindi ka masyadong, anong tawag dito? Kung hindi naman masyadong mahirap sa ngayon yung pag-iipon ng pera, sabi ng bara sa'yo dito, bigyan mo ng oras, bigyan mo ng panahon, bigyan mo ng priority yung pag-iipon ng pera. Okay? For example, yung nangyayari sa'yo ngayon na kakulangan sa pera, kasi pera to ay posibleng malaki yung lesson na makukuha mo dyan. Okay? And sabi ng baraha din, na siguro palagi kang may trabaho ka naman, pero palaging nauubos yung pera. 'Di ba? Yung para siyang naba-vacuum yung pera mo. Ibig sabihin, yung pera na yon na mabilis maubos, if yung pera na yon is nasa mabuti namang purpose, 'di ba? Like for example, wag kang masyadong masaktan. 'Di ba? May mga breadwinner na trabaho ng trabaho, tapos yung perang naiipon nila, nauubos lang sa pamilya. Hindi ka dapat nalulungkot sa ganun. Kasi may purpose yun Yun yung purpose nun Yung maibigay mo sa pamilya mo kung ano yung gusto nila, or yung maitaguyod mo, or maibigay mo sa kanila kung ano yung pangangailangan nila. And, if ever na pagod ka na sa pagtatrabaho, pag-iipon ng pera, kasi parang tubig lang siya na dumadaan sa kamay mo, andito yung death card. Sinasabi ng death card sa'yo na huwag kang mag-alala kasi matatapos din to ng problema mo sa pera. Matatapos din to. If halimbawa na feeling mo, ikaw lang yung naghihirap dito sa mundo, nagkakamali ka doon. Ang dami-daming namumroblema sa ngayon. Okay? Eight of Pentacles. And, sabi ng bara sa'yo dito, may posibleng trabaho na darating sa buhay mo, or posibleng may ginagawa ka ngayon na trabaho na kailangan bigyan ng focus. Kasi, yung trabaho na yan, siya yung magbibigay sa'yo ng Knight of Cups. Siya yung mag-offer ng peace and harmony sa'yo. Diba? So, sabi ng bara sa'yo, if ever man na pagod ka na sa pagtatrabaho, overtime ng overtime, weekend nagtatrabaho, go lang ng go kasi yan yung magdadala sa'yo ng peace of mind. Yung trabahong ginagawa mo sa ngayon, i-focus mo lang yung sarili mo, i-focus mo lang sa kung anong ginagawa mo sa ngayon. End of the day, malalaman mo na lang na natapos na yung problema mo sa pera. Okay? Thank you guys. Bye!